my God, for the first time, muntika na talaga ako masubsob kanina sa isang sasakyan na kaharap ko. Mama! Yes. Tulad po, ma. Uduta anak, uduta. I can open your ano if you want. Ano, because I'm still shaking anak. I'm still shaking. Galing ako sa work, tapos pauwi na ako. Medyo traffic kasi palagi dito sa Kotka na daan, palabas na ba. Ang haba ng traffic, kahit malayo na ako, siguro mga 200 meter yung layo ko doon sa isang sasakyan. Yung takbo ko lang naman is 60, tapos doon sa unahan is medyo na traffic siya dahil may naglilinis ng daan. Kahit anong brake ko talaga, naka full brake na ako, hindi talaga humihinto yung sasakyan. Buti na lang yung sasakyan na nasa harap ko, napansin na siguro niya na yung brake ko ay hindi gumagana dahil iba yung tunog ng sasakyan ko, na naka full brake siya, tapos alam mo yun, yung parang pinipilit na hinihila kahit naka-stop naman siya. Nanginig talaga ako for the first time, nangyari yun sa akin. Nang lumig ng kamay ko. Dapat magda-dumpster ako. Iwan ko si Mixo doon kay Rosalie. Hindi na ako matutuloy mag-dumpster dahil hanggang ngayon nanginig yung aking tuhod, yung aking kamay, tapos yung aking yung chest ko ba na parang tapos hindi talaga ako mapakali, hindi ako komportable mag-drive, kaya hindi na ako aalis kasi ang sama ng panahon. Sign na to siya kanina, basta ganon ayaw ko talaga umalis, kaya tinawagan ko si Rosalie na hindi na ako tutuloy mag-dumpster. Sabi niya, idaan mo si Mixo dito. Sabi ko, hindi na ako magda-dumpster kasi yun nga, kwento ko sa kanya yung nangyari, na grabe talaga yung takot ko na for the first time nangyari sa akin yung ganon. Why you are so bad mood? Saglit lang nak, yung ating park hindi na ayos kasi nga kinakabahan pa ako na super. I park the car kasi nakaharang pala yung puwet ko dun sa likod. Kasi nga gusto ko na talagang ilabas yung aking yung nginig ko or tong nararamdaman ko, dahil kanina alam niyo po yung in-shock ako. Nakaganyan na lang talaga ako kanina. Buti na lang talaga yung nasa harap ko na sasakyan ay bigla siyang nag-drive, tapos kung hindi yun siya nag-drive fast, ay naku po, sub-sub talaga ako sa likod niya. Tapos matutulak ko yung sasakyan niya. Ay naku Lord, thank you Lord dahil ginabayan mo ako sa araw na to. Tapos ito na naman yung ating panahon. Pansin niyo po, naririnig niyo po yung malakas na hangin. Tapos ang hindi kasi maganda ay malakas ang hangin. Kahapon sobrang lamig, -5. Tapos yung snow ngayon is basa siya. Yan hindi siya yung snow na nagsistay. Ganyan yung snow na mga pata, kaya sobrang dulas ng daan. Okay. Ay anak, Diyos ko po. Ay, it's very windy. Yo, come here na. Yo, buti na lang si Mixo nakabalot. Ako pala ang walang sombrero. Asan pala sombrero ko nak? What? Ha? What? The weather is so nice. Hindi nga lumabas sila Mixo today dahil hindi daw maganda yung panahon ilabas ang mga bata. Yes Mixo, let's go. Ay nako, sigaw talaga ako kanina na Lord, thank you kasi grabe. Yo, okay. Ayan ang pangit ng panahon. Basa ang snow. Ito yung pangit, tapos mamayang gabi mga alas 12 ay magmaminus. Bukas nito kulang na lang ay gapang tayo sa sa tawag niyan, nag-iatay
Muntika na naman tayo, nak. Yung sasakyan dito na nakapark, hindi man lang kami nakita na naglalakad kami. Yes, muntika na. Kaya nga napaganyan ako, speechless na lang ako. Diyos ko po, ano ba to eh? Mikso, tara na sa loob, Mikso. Natatakot tuloy ako lumabas. Tara, Mikso. Ah, let's go. Yo, let's go. Let's go na. Madulas din siguro yung ano niya ba, paglabas niya. Kasi yung drive niya is hindi yung normal na nagbabaking ka na slowly. Mabilis yung takbo niya. Napaatras ako tuloy. Okay, Mikso. Aki. Aki. The weather is not nice. Yo. Palion parente. Yo. Ha? Yo. Let's go home na. Kasi ako'y magpapakalma. Ay! Dito na naman. Hindi ka na naman tayong dulas. Ang dulas ng aking sapatos kasi may snow. Ay, medyo kumalma na si Marin Queen ninyo. Ano lang sa isip ko ba? Kanina, tapos sa parking, muntika na kami. Ay, naku po. Yun talaga ang sinasabi natin na yung aksidente, andyan lang yan sa gilid-gilid. May unpack na naman ako dito pinagbibili sa internet. And by the way pula, alam niyo po ba yung Temu na apps ng taas ang kamay ng may alam sa Temu apps. Ilalagay ko po yon sa description below yung aking link dito sa Temu para lang din siyang Shein, paano mo yan i-pronounce, na apps. Para lang din siya na same lang din sila ng Shein or Shein, paano man to siya basahin. Kaya lang, mas maganda tong Temu kasi mas mura siya kaysa dun sa isang apps. Yan siya, oh. Yan. Minsan sa AliExpress ako, dito naman ako sa Temu nowadays nag-order. Kasi sobrang mura lang talaga. Kung meron pong Temu dyan sa atin sa Pinas, meron na ba? I don't think so kung meron na siya. Kasi ang pagkaalam ko, every country meron na siya eh. Yung dito sa Europe, madami ng country na meron. Tapos sa USA, I'm not yet sure kung saang country to siya nagsimula ang Temu. Pero sobrang mura lang talaga niya. Gusto talaga to ni Mikso yung ganyan. Wait. Hey, don't eat plenty because you still need to eat dinner. Dahil palapit na ng palapit yung ating vacation, and for how many times na nagta-travel ako mag-isa, and then sa aeroplano, sa airport, madami ako nakikitang bata, parents na may kasamang bata, traveler na may dalang bata. So, nag-o-observe ako kung ano ba talaga yung dapat dalhin para yung ating Mikso na 3 years old ay hindi maboring sa loob ng airport. So, ano lang to, bumili ako ng headset ni Mikso kasi diba sa airplane mas maganda yung may sarili kang headset dahil yung iPad ni Mikso ay wala. Ang tanong pala na kung magkasya yung binili kong headset. Hindi ko siya naisip na iba pala yan. Iba ba to? Lumang style pa pala to, nak. Sorry. Nanonood siya. Tapos bigla akong kinuha. Ayan. Mas mura kasi dito sa Temu eh. Dahil chinek ko dito magkano yung ganito na headset. Yung pang bata. My God, nag 40 euro. Ngayon ko lang naman siya gagamitin sa travel namin. So, ito, nabili ko lang talaga siya ng 5 euro. O, diba? Compare sa 40. Ano nga to siya? Ito ay
Ito, 1 euro lang din to siya. It's for charger. Ayan, for charger to siya. Boy. Okay. Later again, into or tomorrow. Ayan, sa charger to. Ay, wala Para- mo di. Hindi maano ba, dito sa bagod, hindi makalat. So, bumili ako ng ganyan. Sobrang mura lang naman dito. Ayan. Sana lang magkasya ang charger dito. Tapos, Ulam pakina. ito yung Ay, mo pakina. ni Mixo. Ulam pakina. Maliit lang talaga siya pang bata. Ulam Ayan, pakina. Ulam pakina. Ah, wireless pala to siya na. What? It's yours. Headphones? Yes. Come here daw, be. Come here daw. Let's try if it's fit. Tingnan nga natin, be. Ay, boy, isi sa boy ko kaya easy, mama. Tama, unsun. This is yours. We will travel soon to Thailand and Philippines. Ayan. I think it's for wireless pala siya. Hindi ko din naisip. Ang nasa isip ko is yung wire na i-insert. Ayan, oh, maganda siya. 5 euro lang. Ayan, oh. Let's not use it now. Do you want to try? Okay. Sana nga hindi lobat. Okay, let's connect. Yes? Tingnan nga natin kung hindi siya Now lobat. connect. Yo, let's try to connect. But, where is the on? Oh, I think need to charge first na. Try natin nak. Para, pag nagbiyahe tayo, may sarili kang ganito. MC, ano pangalan nito? Empty. Headset. Bass. Ow. Ito siguro na. Try natin nak. Ah, okay. Try nak. Sana yun? You like? Yeah. But you don't use it now because when I talk to you, you can't hear me anymore. Only travel time, okay? Done. Okay, let's keep it. Now. Okay. I think Not now. Let's use it when we travel. tôi exercise. Tôi off ya tôi mẹ bảo gì. Yo. Thì tôi sao lại cái tôi off. Okay. Off the back na. Ito kay, ayan. Yan yung kay Mitso. Ito, asan? Ah, ito. Bumili din ako ng timbangan. Kasi diba, importante na yung laman ng ating maleta is tama lang talaga siya bago tayo pumunta ng eroplano para hindi tayo ma-over baggage. Ayan. So, ito, bumili ako ng timbangan. Ito, mura lang din to siya. Worth of 2 euro sa Temo. Ayan. Ganyan lang naman to siya. O, meron akong ganito dati. Pero nawala. I don't know where it is now. Ayan. Lagay natin dito yung maleta. Tama ba? Oo nga eh. Diyan siya. Ayan. Kasi sa bangko, kulamang timbangan doon. Dito sa bahay, okay lang kasi meron kaming timbangan. Pero pagdating natin sa bangko, wala man tayong timbangan doon. So, ito. Ay, sus. Kaloka. Akala ko ang laki nito. Sus, Mariosip. Akala ko talaga sobrang laki nito na bag. Kasi sa picture, ang laki.
Or mali ko din siguro dahil hindi ko chinek kung gaano siya kalaki. Asan na yun? Makikita ko ba yan dito? Asan na yung mga order natin? Ay, giatay. Magkano to? 3 euro. Ganyan, ang laki niya tignan. Kasi ilalagay ko siya sa inside of my bag. Ganyan siya. Ayan. Ayan. Kasi yung bag ko na gagamitin sa travel is wala siyang mga bulsa-bulsa. 2 packet lang. So, naisipan ko ito. Pero, ang liit niya pala. I-try ko na lang. Yan o, lagay dito ang cellphone. Pero natawa lang ako kasi sobrang cute niya. Tapos yung ating lagayan ng charger. Ayan. Kasi, tuwing nagta-travel ako, yung aking bag, palaging makalat sa loob. Kasi alam niyo yung nagmamadali ka, lagay ka lang ng lagay. Tapos, pag kailangan ko na siya, hindi ko na mahanap. Tanggal na naman ako sa lahat ng gamit ko. So, bumili ako ng bag organizer. Kaya lang, yung bag organizer na akala ko sobrang laki, ang cute niya pala. Pwede mo nga siya mabit-bit, oh. Ayan, ano pa? We just need to prepare pag travel tayo. Ito naman ay lagayan ng damit. Lalo na yung mga damit ni Mixo kasi maliliit siya. And then, naiinis ako pagbukas sa maleta, lahat ng mga damit ni Mixo, pagbukas ng maleta, ayun, tanggal kasi nga maliliit siya. So, ito yung aking naisip na bago ko siya ilagay sa maleta, yung gamit ni Mixo, nilagay ko muna siya dito. Ayan, maliit lang naman siya. Ayan. Tapos ito, may laundry pouch din siya. Ito, magagamit ko talaga to. Tapos, ayan. Ito, lagayan ng mga panty, bra, medyas, para malinis at organize yung laman ng ating maleta. Hindi yung pagbukas natin sa maleta, boom, nagkalat lahat ng gamit. So, ito siya ay maganda to paglagyan. Magkano ba to siya? As in, sobrang mura lang talaga dito sa Temo. Itong na to, bag. Asa na yun siya? Ilan to? 5 euro lang to siya. Ayan, mura lang. Tapos, ito naman, 1 euro and 60 cents. Diba? Very cheap lang talaga ang Temo. Try nyo po yung Temo na apps. Pero of course, iba din yung quality niya. Ito, pang lang naman to na travel. Ngayon, isang gamitan lang din to kasi sobrang nipis niya. How much lang? 5 euro. Pero kailangan ko lang talagang magbili ng mga organizer bag. Ayan. Para hapsay yung ating travel. Kailangan talaga yan sa eroplano. Kasi yung nagte-travel ako tapos may nakita akong mga bata, meron sila mga sariling headset para hindi makadisturbo sa ibang pasahero ba. Gaya niyan pag hindi ko yan lagyan ng headset sa eroplano, maingay yan. Tapos may mga natutulog. Baka mainis pa yung tao sa atin. Ano pa ba yung pinag-order natin? Bumili din ako ng pasalubong para sa mga kapatid ko. Bakit ito lang ang dumating? 4 kasi ang in-order ko na sapatos dahil naka-sale siya. Anong sapatos ba to? Yung Adidas. Adidas ba to? Ito.
Naka-sale siya sa outlet ko to nakuha. Basta outlet talaga no, ay sobrang mura. Tapos yung mga last sale ganun. Ayan, sapatos ng aking kuya. Lo, ang ganda. Pero parang ang liit ng paa ng kuya ko. Maliit pala paa no. Ang ganda. I don't like a cutie. Ayan. Rime. Ay, alam ko na. Alam ko na. Ay, ito yung rime na yung cutie. Pero ito, hindi ko na to ilalagay sa karton. Ay, ito yung rime. Pero ang ilalagay ko sa karton is yung reindeer. Para hindi siya mabasag. Diba? Ayan o. Ang ganda. Ang ganda tignan. Ayan o. Para safe talaga tong ating reindeer ba. Pero, kukuha na naman to siya ng space. Diba? Ibalot ko na lang talaga to siya sa karton. Yung karton ba, ganyan ko. Pero ano talaga siya. Safe na safe. Maka-rating sa Pinas yung ating reindeer. Ayan. Oh, diba? Nagligpit na ako dito sa kalat natin. Uy, satisfied ako dito. Ang ganda. Mura lang to siya. 30 euro. Kano ba yung 30 euro sa Ay, ito peso? yung sa yung cutie. Sa look ko? 1.8 lang siya. 1,800. Ayan. Kasi naka-sale. Last sale na siya. Dahil yung kanyang size ay last size na din niya. Kaya nila sinisale. Tapos, yung iba kong mga kapatid, nabilhan ko na din sila ng sapatos. So, yung iba kong mga kapatid, nabilhan ko na, hindi pa dumadating. Hindi ko maintindihan bakit isa lang ang dumating. Kasi same shop ko naman to sila binili. So, I don't know, baby. Nasaag ang iba. May 3 pa to eh. Yung isa kong binili is Puma ba yun? Ito. Ang ganda. At may iba pa akong kuya na hindi pa nabilhan. Sa Thailand na lang ako bibili dahil merong isang shop doon na factory outlet. So, doon kami bibili ng iba mga pasalubong sa family ko. Gusto ni Mixo mag-dance-dance daw kami. Okay. Let's show to them. Okay. Da, 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 da. Sige, dance na ikaw. You said you want to dance. Dan, dan. Oh, okay. Slowly lang daw yung gusto niya. Ganyan lang daw. Kasi masakit daw yung kanyang kamay. Okay. Ano daw yung music natin? Sige na. Dance like this. Kamay mo lang naman yung gumagalaw ay. Like this, oh, boy. Dance like this. Okay, you dance. You dance. Up, down. Up, down. Up, down. Up, up, up. Niloloko mo ako. Ah. Nomita. Mixo said he wants to dance. Okay, show to Isi. Show to Isi. Dumating na si Pars. I'm so good. Without music. Pinagod mo ako,
Mixo ah! Sumakit yung lalamunan ko kakatawa sa'yo, Mikael. Yeah. Nakarating lang ni Pars. Naglaro-laro kasi kami ni Mixo. Dahil kanina inaantok ako. Kailangan kong maggalaw-galaw. Yung ating Mixo doon, pakanta-kanta na daw. Where he go, Rakas? Pilipini. And then he can't pronounce it properly because it's like maybe a little long. Pilipini. Kulang-kulang yung pronunciation. Pilipini. Kasi sa Finnish, yung Philippines Minne is mitsumene. Filipini. Minne. Yeah. Where Mixo? Come, Mixo. Mixo, come. It's so cute. Where you go? Pilipini. No. The only words I understand is mini. Mini. Pakanta-kanta pa siya. Kanta-kanta pa ikaw, ha? Sakit na yung aking paa. Kakaikot dito sa maliit naming mansion. Ligpit ako ng ligpit ng kalat. Tapos yung kalat, hindi matapos-tapos. Uy, mag-turn off ka. Bakit ayaw mo mag-turn off? Nagluloko eh. Okay na. Pinapatulog si Mixo. Hindi pa natutulog. Ako yung inaantok. Kasi tinatanggal ko yung mga abubot din ng mga nakasabit. Uy, na ang pangit tignan. Ayan. And yung ating yung laptop ko na ginagamit. Ito, wala talaga to siyang sira. Maganda to siya gamitin para sa office or sa school. Dahil binili talaga to ni Pars sa akin for schooling. Yung dati ba nag-aaral ako. Kaya lang, hindi ko nga talaga siya gusto dahil mabigat siya. At meron naman talagang mga laptop na maliit na lang tapos sobrang gaan na lang ba. So, kung naalala nyo po na pinagpaalam ko ba to or sinabi ko sa inyo na ipapaalam ko kay Pars na dadalhin ko sa Pilipinas at ibibigay. Kahapon, kinausap ko si Pars. Pumayag na siya na ibigay ko to sa kuya ko, itong laptop na to. Kasi hindi naman siya nagagamit dito. May computer siya. Pag meron kaming kailangan sa internet talaga tapos computer ang gamit doon sa computer niya. Tapos merong cellphone, merong iPad. So sabi ko kay Pars, hindi na siya nagagamit dito. At in the future, if kailangan ko talaga ng laptop, yun ang bibilhin ko, yung maliliit na ngayon. So, ito, ready to, pinas na to siya, kaya dito ko pinaglalagay lahat yung mga dadalhin ko para hindi ko makalimutan ba, kasi kung itago ko pa yan siya sa mga cabinet, makalimutan ko. Meron nga yung isang chocolate doon na, anong klase ba yung chocolate? I think 2 box siya na chocolate, same brand, nakatago pala doon sa pinakasulok. Hindi ko ngayon maalala so nilagay ko lahat dito yung dadalhin ko sa Pinas, sa travel natin para hindi ko talaga siya makalimutan. Although medyo malayo-layo pa, may 3 weeks pa tayo. Kailangan lang i-prepare talaga para hindi makalimutan. Dahil paano na pag nakalimutan ni Maring Queenie, hindi tayo pwedeng mag-U-turn at kunin yung nakalimutan, di ba? So, lahat ng mga dadalhin at gagamitin sa travel ay dito ko siya nilagay para mabilis ko lang siya makita pag nag-pack na ako ng ating mga kagamitan. So, hindi pa ako tapos kasi meron pa akong titiklopin. Yan, yung nilabhan ko kahapon. Titiklopin ko to siya ngayon. Para bukas ng umaga ay ready na to siya ba. Ilagay dun sa mga lagayan ng damit. Guguluhan pa ako kung ipapasok ko si Mixo bukas sa daycare.
Nagaya kasi si Rosalie na dalhin yung mga bata sa palaruan. Medyo malayo-layo siya dito. I don't know if the weather is fine, pero tanong ko pa kay Pars kung maganda ba ang panahon bukas. Kung hindi, ipapasok ko na lang si Mixo natin at ako'y maglilinis na naman dito sa ating bahay. Mars, wala nang katapos ang linis. Yes. Kahit katapos na lang po natin maglinis ng bahay, aaminin nyo po, makalat pa din yung bahay natin. May mga nakatago pa din siyang mga abubot. Diba? Ganyan talaga yan. Trabaho nating mga nanay, ikot-ikot lang tayo dito sa loob ng ating bahay na yung trabaho natin ay hindi matapos-tapos. Diba? Gaya ng may mga kasambahay. Yung trabaho ng kasambahay, minsan hindi matapos-tapos kahit nasa loob lang naman sila ng bahay. Rakas, did you check the weather tomorrow? I didn't. If the weather is fine tomorrow or not. It's not so windy outside. Yeah, yeah. Not so. Okay. But in the other... A little. Huh? Not so windy. Yo, but let's hope tomorrow is already calm na ano na ba. Yung weather natin, hindi gaya today na. Ay, grabe. Uy, grabe na yung bilbil natin dyan, no? Pero in fairness, yung bilbil natin, hindi na siya gaya nung previous months like summer na pag-uupo talaga ako ay 3 layers na sobrang laki. Ngayon, maliit na siya. 3 layers of fat. Of fat. 3 layers of fat. Ayan, oh. Ayan. Dati, pag umuupo ako, may 4 layers na ako dito. Yung dito ko, dibdib, tapos dito may 3. Ngayon ay, yan na lang. Yan na lang yung natitira. Yun yung fats natin na nagbuntis. Ayan. Hindi na siya gaano kalaki talaga. Oh. Wala. Kaya pa natin to 1 month bago magbakasyon. Maglulus pa tayo ng taba. Ano nga siya, oh. Di ba? Dati pag umuupo ako, ganyan yung umpok. Ngayon, wala na. I'm so happy kasi may progress yung pag-gym ko, di ba? Hindi na sayang yung punta ko every gabi sa gym, tapos limit yung kain, gano'n. Hindi naman talaga ako yung sobrang strict talaga sa kinakain ko. Yung minsan kumakain ako ng sweets, na pizza, burger, because I deserve it, chari. Deserve ko yun siya. Right, Rakas? Sure. I deserve to eat burger Why? because sometimes I eat healthy. Sometimes. Sometimes you eat healthy. Like today. You remember what I sent to you? And my co-workmate, they're always laughing of my food. because it's very healthy. Yeah. Like, kailan ba yun? Yung pinakita ko sa inyo na tofu, tapos black rice, and then salad, yung mga ka-workmate ko. Natatawa lang sa akin. Tapos, kanina, yung ano ko, food is, ano ba yung food ko na ginawa? Chickpea. Tapos, quinoa. And then, nilagyan ko lang siya ng salad. Tapos, pepper and salt. Yun lang yung kinain ko kanina sa work. Yung mga ka-workmate ko. Nanlaki yung mata nila basta kinain ko doon kanina sa work na very healthy. Napatanong talaga sila, nabubusog ka ba dyan? Sabi ko, oo, nabubusog ka naman talaga. Basta madami lang yung protein. Kung konti lang yung protein nilalagay mo, hindi ka talaga mabubusog. Kasi mas madami yung carbs. Although, nabubusog ka sa carbs, pero magugutom ka din. Siguro after 1 to 2 hours lang kasi yung
carbs, tapos unhealthy pa yung carbs. May mga good carbs naman like yung brown rice, black rice, ano ba yan? Yung whole wheat pasta, yun. Pwede kang kumain ng isang kalderong kanin dyan, basta yung brown rice, wag lang yung white rice. Diba? Kaya pag nag-cheat day ako, ay nako, grabe yung kaldero natin. Simhot ni Maring Queenie yung kaldero. Wala nang kalaman-laman, lalo na pag tuyo. Oh, yan sarap. Natapos na ako dun magtiklop. Dahil tapos na ako magtiklop, ay mag-end na tayo ng ating vlog. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog natin sa inyong lahat.